panahon, no, sabi ho nung isang weather announcer or forecaster before, sabi niya, ang buhay, weather lang. No? Pero the reality ho, sa Lord, hindi ho weather lang ang buhay. Ang buhay ho na kay Kristo, meron hong direksyon. Wala pong bagay na pinangyayari ang Diyos nang wala siyang dahilan sa mga bagay na yan. But we cannot deny the fact that there will be stormy moments in our life. So tonight, allow me to share when life becomes stormy. No? Paano natin haharapin ang buhay na pabago-bago ho ng mga pangyayari. Pag sinabi ho natin storm or stormy, it characterized by strong wind. It's usually a rain, no? May kasamang pagbindol, may kasamang lighting. Sa iba't ibang lugar ho, iba't iba yung nangyayari pag may mga pagbagyo. No? And this is also characterized by some sudden things na dumadating sa atin. Marami tayong mga suddenlies, mga bagay na biglaan dumating mo sa atin. Na hindi talaga natin may iwasan whether we like it or not, dumarating at dumarating sa ating mga buhay. In the book of Mark chapter 4 verse 35 to 41, allow me ho to read sa salin po ng Tagalog translation sa aklat ng Marcos, Kabanata 4, talatang 35 hanggang 41. Kung mga may dala po tayong Biblia, makibasa po kayo sa akin. Sa talatang 35, ang sabi po rito, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. 36, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may ulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil, at sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa Kanya." Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at mga pangyarihang salita. In the book of Mark chapter 4, tandaan mo natin, isa sa mga dapat nating maunawaan po rito, na ang mga alagad na kasama ni Jesus dito ay mga seasoned fishermen. Karamihan sa kanila mga isda, sanay sa alon, pero dito ho, ang konteksto nito, natakot ho sila. Ngayon hong gabi, pwede ko ba makita yung mga Kristiyano at mga mananampalataya ni Kristo na nandirito ho? Pwede ba tayong pumalakpak? Yung mga lingkod ho ng Diyos, the seasoned workers, leaders ng church po nito, noon hanggang ngayon, nananatili po sa GAL Church, tayo po yun. And itong binabasa natin, ilagay natin sa sarili natin na kasama tayo ni Kristo dito sa bangka ho na ito. And nung una ho, kalmado po sila dahil kalmado pa rin po yung dagat. Pero habang naglalayag ho sila, sabi rito, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Nakakamdam mo sila ng tao. And eventually, habang natatakot ho sila, yung leader ho nila, nandun sa may huliang bahagi ng bangka at natutulog. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Tingnan naman ninyo, imagine na natutulog ko si Jesus, nagkakagulo na sila dun sa unahan. Okay? At hindi ko sila nakontento na matulog lang si Jesus. Ang sabi po rito, ginising siya ng mga alagad. Pwede naman po pala tayo manggising sa Lord anytime. Na pwede po tayong tumawag sa Lord. In short, tumawag ang mga alagad sa Diyos. Gusto kong maintindihan ninyo na ang una
nilang hinanap at ang una nilang nilapitan nung panahon na nakita nila yung malakas ang alon at hinahampas na yung kanilang sinasakyang bangka, wala silang unang hinanap kung hindi ang kanilang guro, ang kanilang Panginoong Jesucristo. Sa ating pong mga buhay, hindi natin maiiwasan ang mga malalakas na bagyo, ang mga pangyayari na hindi ho natin ipinanalangin pero nangyayari sa atin, pero mayroon din po tayong kayang gawin. Ano po yun? Tumawag po sa ating Panginoon. Dito ho, hindi lang po pagtawag sa Panginoon, may pangungonsensya pa pong kasama. Ang sabi nila, Guro, baliwala ba sa iyo kung mapahama kami? Sa akin ho, hindi ho pangungonsensya ang magandang itinatawag po doon. Minsan tayo, dahil may father and son relationship na tayo sa Diyos, meron tayong paglalambing na sa Panginoon. Kailan ho ninyong muling nilambing ang Panginoon? Lord, nakikita mo naman yung sitwasyon ko, kailan niyo po ba ako ilalabas dito? Kailan niyo po ba patitigilin itong pangyayari na to? Kailan niyo po ba ako pagtatagumpayin? Panginoon, kailan po ba ako makakabayad ng utang na ito? Kailan po ba gagaling yung aking sakit at karamdaman? Kailan po ba maaayos yung aking pamilya? Marami po tayong tanong sa ating Panginoon at pagdating sa dulo, wala po ba kayong pakialam? Kung magkaganon man. Pero ito po, tingnan mo natin ang tugon ng Lord. Bumangon si Jesus at sinuway ang alagad. Hindi po. Hindi yung alagad ang sinuway niya. Anong sinuway niya? Hangin. Yung hangin. Tingnan niyo kung gaano kabuti ang Panginoon. Bago niyo tayo i-correct, i-punish, inaayos muna niya yung mga problema ho natin. Amen? Yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, yun muna yung idinidefeat ng ating Panginoon. Sabi niya sa hangin, tigil. At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Kung mayroong isang bagay na dapat matutunan mo yung mga Kristiyano na katulad ho natin, paano tayo nagre-react pag dumadating yung mga malalakas na bagyo ng buhay nito? Paano ho natin ipinapakita na sa mahabang panahon ng paglilingkod natin sa Panginoon, natuto na tayo at nauunawaan na natin kung paano siya kumikilos sa ating mga buhay. Mga ilang bagay ho na gusto kong ibahagi sa inyo. First, your situation matters to God. Mahalaga ho sa Diyos anumang kalagayan na meron tayo ngayon. Mahalaga ho sa Diyos kung kagabi umiyak po kayo, lumuhod po kayo. Mahalaga ho sa Diyos kung ngayon sobrang saya ninyo o sobrang lungkot po ninyo. Mahalaga ho yan sa Diyos. Your situation matters to God. It might be your pinnacle of success or your worst disappointment. Mahalaga yan sa Panginoon. Nung nagtagumpay ka, nakita ka ng Diyos na masaya, mahalaga sa Kanya yun. Natutuwa ang Diyos doon. Masaya rin ang Diyos doon. Nung panahon na nakita niyo na sumadsad ka, nahirapan ka, nagdaan ka sa matinding pagsubok, mahalaga sa Diyos yun. Ito yung mga panahon na kung saan pag nakakaranas tayo ng mga mabibigat na pagkakataon, mabibigat na sitwasyon ng ating mga buhay, ang tingin ng Diyos doon, oportunidad. Oportunidad upang maipakita niya kung sino siya sa buhay mo. Oportunidad na yon para paano niya ikaw tutulungan. At bandang huli, yung testing na yon, magiging testimony mo yon. It's because God wants your situation na maging maayos. Bilang Ama, ang pinakabagay na ayaw natin, makikita natin yung ating mga anak na umiiyak at nahihirapan. To the rescue agad tayo. Lahat to ng bagay ibibigay natin para makita natin yung ating mga anak na muli sumaya. And I do believe that God is a loving Father for us. Amen? Mabuti po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Your situation matters to God. I remember who Elijah. After defeating 450 prophet of Baal, bigla siyang na-disappoint, natakot at napagod. At tumingi siya sa Panginoon na, Lord, kunin niyo na po ako. Gusto ko na mamatay. I believe when Elijah defeated that 450 prophet of Baal, nandun po ang Diyos. Amen? Nandun po ang Diyos. And also the moment na kung saan nanghina si Elijah at nag-request sa Diyos na gusto niyang mamatay, nandun din po ang Diyos. Nung panahon na hinahamon siya nitong mga propeta na to, na gustong patunayan ang pagiging Diyos ng ating Panginoon,
that He is the God na sinasamba ni Elijah, nandun yung Diyos. But the moment na nangihina na si Elijah, ang tanong ko, nandun po ba ang Diyos? Amen. Dumating po ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anghel. Ano ang ginawa sa kanya? Pinakain siya, pinaglutuan siya ng tinapay, pinainom siya ng tubig. Kinaupo siya, pinagpahinga siya, pagkatapos maglakbay ka na uli. Ibig sabihin, doon sa tagumpay mo, maging sa mga disappointment mo, nakikita at sinasamahan mo tayo ng Panginoon because your situation matters to God. Kung pwede mo kasi na mga nakaupo kayo dito ngayon, ang gaganda ko ng pagkamay sa inyo, nakangiti kayo, but deep inside your heart, deep inside your mind, nag-i-struggle ang isip ninyo sa isang bagay ngayong gabi nito. Bukas ng umaga, meron na kayong natatakutan. Bukas ng umaga, meron na naman po kayong haharapin. But I want to tell you tonight that your situation, anuman po yan, matters to God. Alam ng Diyos at gusto kayong tulungan ng ating Panginoon. Second thing, you will never walk alone. Because we have this kind of relationship sa Panginoon, may natagpuan po tayong kayamanan nung kinilala natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Kailanman po hindi po tayo maglalakad ng mag-isa. Ako, nung time na nasa Calagpasu kami, sa Bicol ho, first time mo namin mag-asawa. Kakatapos lang mo namin ikasal noon, parang less than a year, nag-decide ko kaming mag-asawa na magbakasyon ho dito lang ho sa malapit-lapit. Sa katunayan ho, nag-book pa kami ng airplane, Bicol lang naman yun. Ang problema, nag-book kami ng airplane, 5 o'clock yung flight namin, 5:40, nagising mo kami 5 o'clock. So hindi rin namin napakinabangan. So we travel. Pagdating mo doon, first time namin pumunta doon sa Calagwas. I mean, wala ho akong experience talaga sa dagat. Pagdating mo namin doon, una, dalawa lang mo kami, saan ang pupunta, nakita ko yung tiyahin ko, tapos yung pinsan ko na may 2-year-old na anak. Sabi namin, sama kayo. Akala namin yung dagat na yun, 2 hours mo kasi yung biyahe. Akala namin yung tahimik lang na karagatan. Ganun na hindi-expect namin eh. Okay. Ayaw ko payagan yung pinsan ko nung asawa niya nasa abroad, pero nagpumilit, kasama pa yung 2-year-old niyang anak. So, travel ho kami. Habang nandun ho kami sa Binson, dun pa lang ho sa Pampang, tahimik na tahimik pa. River pa lang yung dinadaanan namin, kaya sabi ko, ganito lang pala rito. Yung nasakyan ho namin bangka, medyo katamtaman lang yung laki, yung katig. Tapos may demotor naman ho, no? Demotor naman, pero parang maliit lang yung bangka ho, no? Meron mga malalaki, kaso mahal. That time, mami, nagtitipid tayo, di ba? Okay. Nagtitipid ho kami, so pinili lang namin yung maliit na bangka. Mga 30 minutes, so okay pa yung takbo. Nung nag-iba na ho yung kulay ng tubig, mula ho dun sa may medyo maitim-itim na tubig, tapos naging blue na, nag-iiba na ho yung alon sa dagat. Yung alon sa dagat niya, parang lumalaki. Tapos mamaya ho, yung sinasakay mo namin kating, mataas ho, pumapantay na yung tubig. Ang problema ho, simula nung bata ako, napakaraming swimming pool na yung nilanguyan ko, hindi pa ako natuto lumangoy. Hindi ako marunong lumangoy. Yung kasama ko, pinsan may sakit sa puso. Ngayon, nandun ako kami sa gitna, sabi ko, kailan ba ito matatapos? Sabi nung nagdadrive, nung bankero, sabi niya, mga 1.5 oras pa ito. Sabi ko, 30 minutes pa lang. Alam niyo po, dumating sa punto na mas mataas pa sa amin yung dagat. Pero salamat na lang yung bangka, nakakasurvive naman. Ang problema ho, yung kasama kong tiyahin, naiihinaw sa pantalon. Natakot! Ngayon, yung aming pamangkin na 2-year-old, ginigising ng nanay, nakapilit na lang ganon. Ayaw gumising. Sabi ko sa misis ko, malapit na ako, nakikita ko na yung isla.
Sabi ng bakero, hindi po yan yung pupuntahan natin, isla. Hindi pa rin. Pero all through auto, nag-iisa ko. Kasi bukod dun sa bangkero, ako na yung lalaki, nagpapakatatago ako. Hindi ako nagpapalata na nanginginig na rin yung tuhod ko. At hindi ako nagpapalata na iniisip ko na kung ano ba na mangyayari sa akin. Ano sasabihin ng asawa ng pinsan ko pag napahamak yung mag-ina niya? Bukod po doon, sumasabi na sa isip ko, sabi ko, saan may dumaan na aeroplano, kakaway kami, i-rescue na lang kami. Na sobrang takot. And through 1.5 hours po na yun, sabi ko, Lord, tulungan niyo po kami. I remember ng asawa ko, nakailang beses kami, Lord, tulungan po ninyo kami. At sa biyaya po ng Diyos, nakarating naman po kami doon. Kaso kami yung nakarating na hindi masaya. Bakit? Iniisip na ho namin kung anong oras kami babalik. Honestly, iniisip na namin, nagpapapicture ko kami doon, pero pag may nakikita ako ng mga tagaroon, ang tanong ko, anong oras yung mababa lang at payapa yung dagat? Kaya ho, at 4 o'clock in the morning, sabi doon daw payapa ang dagat, umuwi na kami ng 4 o'clock in the morning. Binaliwala na po namin yung gusto pa namin maranasan doon. Sinishare ko ito sa inyo kasi yun yung karanasan ko sa karagatan. Ibig sabihin, hindi talaga ganun kadali. And I believe that time, hindi din ho ganun kadali yung nakita nilang laki ng bagyo, laki ng alon nung panahon mo na yun. But ang maganda ho sa Lord, nung nakapunta ho kami dun sa isla, sabi ko salamat at sinamahan tayo ng ating Diyos na buhay. We never walk alone. Amen? Lapan po natin ating Panginoon. At ang maganda ho, your storm is about to end. Pakisabi sa katabi, it's about to end. Matatapos na ho yan. Matatapos na yan. Amen? Matatapos na yan. Sino ho yung may mga stormy situation ngayon? Mga nagsastruggle. Maging tapat ko kayo. Say amen. Gusto ko ninyo matapos? Say amen. Dapat ho yung mga bagyo ng buhay iniutusan mo, tumigil ka na. Ha? Dapat kayo nag-uutos din kung anong gagawin niya. Umalis ka na. Pag hindi ka umalis, ako ang aalis. You have to understand na wala akong dumadating sa buhay natin na hindi kayang tapusin ng ating Panginoon. Wala mga bagyo ng buhay, walang pagsubok ng buhay na hindi kayang solusyonan ng ating Panginoon. Amen? Anong pahuyaan? Kaya ako namang mga alagad eh. Sino ito? Doon lang nila na-realize natin ko lang. Diyos na yung kasama natin. And meron ho dito habang binabasa ko, I was really blessed. Yung verse 41, sabi ron, natakot sila ng labis at namangha. Ano yung itsura ng natakot at saka namangha? Parang, di ko alam kung ngingiti ka, pero mangha ka. Okay? Yung sitwasyon, takot. Look at this. Our God na pinagdilingkuran is a God of surprises. Amen? Kaya hong magbigay sa inyo ng Panginoon ng mga magagandang bagay sa gitna ng mga stormy situation na meron mo tayo. May nakatagong magandang bagay na nakitaan ang Diyos para sa atin. Tatlong mabibiliso na bagay ngayong gabi na nais ko pong ibahagi po sa inyo. What to do when life becomes stormy. First thing is look up. Pakisabi sa katabi, look up. Tingala ho kayo. Napaganda ho ng church na. Last time mo, nung bumabag yung Pipito, nagsa-celebrate ang Jen Payatas pinang-anniversary. Nakikita ko sa taas, no, pumapatak ang ulan. Pero sabi ko, Panginoon, hayaan mong maparangalang ka namin sa gitna ng ulan na ito. Amen? Hayaan mong mabigyan ka namin ng kaluguran. Sometimes when you are experiencing stormy situation in your life, huwag ko kayo lilingon sa kaliwa at sa kanan. Unahin po muna ninyong lingunin ng ating Panginoon. At sabihin sa Kanya, Panginoon, nakikita mo yung aking kalagayan. Amen? Nakikita mo yung aking kalagayan because your thoughts is higher than my thoughts. Amen po ba? Your ways is higher than my ways, declares the Lord. Ganun mo natin titingnan ng ating Panginoon that when we look up to God, He is in control. He is in control. May magagawa ho ba ang Diyos? May magagawa ho ba ang Diyos? Kahit gaano pa ho ka-imposible sa mata ng tao,
Pero pag sinabi ng Diyos para sa iyan, kahit sino ang humarang din, hindi sila makakaharang kasi aprobado na yan ng ating Panginoon. When we see that God is in control, palakuan po natin ng Panginoon. Sige. When we see God is in control, sinasabi po natin na Panginoon, walang bagay na mahirap sa iyo. Kahit gaano pa kapangit yung sitwasyon. May mga umaga ho na minsan malungkot yung gising mo ninyo. Nakaranas po ba kayo nun? Yung out of nowhere nagising kayo, malungkot lang kayo. May ganun mo kayo pakaramdam? Ha? Meron kayo ganun tayo? Opo. Gusto kong tignan ho ninyo na sa mga ganung panahon, gusto ng Diyos na papayapain kayo. Na ano man ang kinatatakot ninyo, ano man ang mga tanong ninyo, merong Diyos na kontrolado ang lahat ng sitwasyon. Amen. Though it looks like stormy at hindi natin alam kung ano mangyayari, kaya natin sabihin, Panginoon, you are in control. May mga panahon ho na kailangan natin matutunan yung salitang pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala ho sa Diyos, hindi kailangan maging okay muna ang sitwasyon bago tayo magtiwala sa Diyos. Kahit hindi pa ayos yan, magtiwala ka na sa Panginoon. Kahit wala pa yung pinapanalangin mo, magtiwala ka na sa Panginoon. You are telling God is control kasi alam mo nakita ng Diyos ang bawat patak ng luha mo. Alam mo nakita ka ng Diyos kung paano ka lumuhod. Alam mo nakikita ka ng Diyos kung paano mo itinaas ang kamay mo at sumumpa ka sa Kanya at sinasabi mo, Panginoon, itong pagsamba na to ay nagsasabi na may magagawa ka sa aking sitwasyon. Amen? Huwag huli niyang pipigilan ng sarili natin sumumba, magtaas ng kamay sa panahon na nandun tayo sa kalungkutan. Kahit pagsarahan tayo ng ilang pintuan na mula sa mga tao, kahit matapos yung tulong na kayang ibigay ng mga tao sa atin, just be grateful na lang tumulong sila sa atin. Pero in the end of the day, meron po tayong takilang Diyos na kayang abutin ang lahat ng ating mga pangangailangan. You just have to look up and say, God is in control. Amen? Amen. Palapahan po natin ang Panginoon. Pangalawa ko, when life looks stormy, just look around. God has something for you. Look around. God has something for you. Romans 8:28. Sinishare ko sa may bahay ko itong teaching na ito kagabi. Saan pagka nakakaranas po kayo ng mga stormy situation, malulungkot na bahagi, huwag kayo mag-focus doon. Tingnan ninyo yung mga bagay na meron pa kayo ngayon. Amen. Amen? Minsan kasi pag na, when life gets tough, ang tinitingnan natin yung toughness ng situation eh. Are you with me? Nandiyan nyo kayo? Yun ang focus natin eh. But I want you to look at the things that you have today. You have your family with you. You have the ministry na pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Sabi mo nga sa panahon na nag-i-struggle ka financially, pumunta ka sa ministeryo, dun mo galingan. Galingan mo ng paglilingkod. Allow yourselves na magkana ka dun sa ginagawa mong paglilingkod. Kasi yung 6:33, totoo yun. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Amen. Amen. When you are struggling into something, pumunta kayo ng simbahan, maglingkod ho kayo, pumunta kayo sa mga Bible study, magturo ho kayo doon, bumalik kayo sa mga fellowship. Pag nandun kayo, tagal kitang nakita, pag nandito ka, stormy kasi yung buhay ko ngayon eh. Nag-struggle ako, okay lang. Kasi ang totoong may pagtitiwala sa Diyos, hindi mo kailangan magantay, maging ayos muna at tama yung sitwasyon bago ka maglingkod sa Diyos. Amen? You know that whatever you have today, hindi yan bato na ibinupukpok sa iyo para manghina ka, para tumigil ka, but those stones that in front of you today, that is the stepping stone na nilagay sa iyo ng Panginoon for you to move higher, for you to move forward, para magpatuloy ka. Soaring higher. Isang kailangan natin ng mga tungtungan. Paglipas ng panahon, babalikan mo yung mga stones na yan, sasabihin mo, salamat. Storm na yan, dumating na sa buhay ko. Pinagtagumpay ako ng Panginoon. When we lost last election, October 30, nag-celebrate na ako ng 1 year. Dumating mo sa punto na October 31, hindi ako makababa ng hagdan.
Hindi ko alam kung paano ko haharapin yung mga tao. Hindi ko alam paano ako pupunta sa palengke tapos may magtatanong sa'yo, sayang natalo ka. Kung may bintot, na yung pagkatalo pala na yun yung magbibigay sa akin. I mean, yung humility is very important eh. October 31 ho, nung nalaman ko na may iba ng kapitan, at yung kapitan na kasama ko, hindi siya nanalo. Hinanap ko kagad yung number ng nanalong kapitan. It so happened, kapitbahay ko pala siya sa Muntalban. Di binati ko siya, kahit masama sa loob ko na siya yung tumalo sa amin. Talaga eh. Sometimes, through our humility, doon natin nakukuha yung mga mabibigat at mga magagandang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Amen? Sabi ko, pare, congrats, talo kami. Galing mo talaga ako. Di ko alam kung paano within 3 days. Na-turn mo yun. Nabago mo yung sitwasyon. Kasi yung pangalan ng nanalo kong kapitan sa amin sa Barangay Payatas, Hindi kilala. lang siya Webes. Hindi siya kilala. Lunes na yung eleksyon, Webes lang siya nakilala. Kasi na-disqualify doon yung dapat namin kalaban, siya ngayon yung kinuha na pamalit. And in 3 days time, na-turn out niya yung 22,000 votes. Ang napakabuti ko ng Panginoon, alam niyo bakit? After namin mag-usap, sabi lang niyo sa akin, pare, once na maproklama ako, tatawagan nila. Lumipas sa mga araw, nagkagulo-gulo. Yung sitwasyon, dahil nga ako hindi naman talaga siya sa grupo na yun, gusto siyang tanggalin. Sabi ko sa kanya, pare, let's pray ka ako, huwag ka mga matakot dyan. Malaki yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Then, after a few days, sabi niya, pag naproklama ako, pare, tulungan mo. Sa biyaya ho ng Diyos, after 1 year, eto na ho, naging barangay administrator tayo. 12 years na ang Payatas ho, hindi nakakuha ng award sa gobyerno. Just recently ho, we received 4 major awards. Praise God! And one of them is yung good governance na tinatawag. Amen. Wala pong pera yung barangay niya. I mean, yung pangit na pangyayari, kinonvert ng Lord. Yung pagkatalo ko, dahil sa pagkatalo ko, na-event ko yung bahay ko isa eh. Kaya masakit ko yun eh. Masakit ko sa amin. Yung anak kong bata, naalala niya, nung pupunta ko kami one time sa Muntalban, sabi niya, Daddy, di ba may bahay tayo dito? Sabi ko, saan? Dito oh. Sabi ko, anak, papalitan niya ng Diyos. Magantay ka lang. May bibigay sa atin ng Diyos. Mas malawak pa dun sa bahay na nawala sa atin. Because if I will look around, I do believe God prepares something great for me. Out of our losses, out of our defeat, merong hinanda ang Diyos na mas mainam pa. Mga bagay na hindi natin alam. Amen? No ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Amen? Halapan po natin ang ating Diyos buhay at magtatapos na ho tayo. Number 3, what to do when your life becomes stormy, look within. God wants you to see. Gusto ng Diyos na makakita ka. Because pag walang storm sa buhay mo, nagbubulag-bulagan tayo. We're complacent, we're satisfied. Sometimes we are bragging to the things that we have. And nung dumating yung storm, dun ka uling lumuhod sa Panginoon. Dun ka uling nanalangin. Church, when you experiencing difficulties in life, examine yourselves. Huwag tayo sisi sa ganito, tulog sa ganito. It will not solve our situation. We need self-reflection. Amen? Pakitaso yung kamay na may mga pinagdadaanan. Uy, dami natin. Dami natin. Pinagdadaanan lang pala. Pinagdadaanan lang pala. Daan ako ng daan yan. Pero huwag lang natin tatambayan. Amen? Uy, daan ka lang daan. Matatapos din yan. Amen? Amen? Pero huwag mong kakalimutan na ng aral dyan. Anong tinuturo ng Diyos? Kasi hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang bagay na wala kang matututunan. There's always a purpose sa mga bagay na pinaparaan.
para sa iyo ng Diyos. Check your attitude. Baka nung nagkaroon ka ng mga bagay na yan, dumating na sa punto na yumabang na tayo. Check your attitude. Baka dati, nung hindi pa ganyan yung pinagdadaanan mo, masayahin ka. May konting bagay na lang, ang init-init na ng ulo mo. Ano yung nagpainit ng ulo mo na yan? Opo, yung pera. Nakainit na ako ng ulo, pero may solusyon ulit. Sino gusto mong malaman yung solusyon pag walang pera? Ha? Sabi ng kaibigan ko, pare, sabi ko, bakit? Gagawa tayo ng pera. Gagawa tayo ng pera. Sabi ko, para sarado na yung bangko, anong oras na? Wala tayong pag-withdrawal. Pero yung literal na pera na sinasabi na, gagawa tayo ng para. Magtatawag tayo. Ahanap tayo ng oportunidad. Hindi po born again. Pero sa born again, you will pray to God. Lord, mabukas ka ng opportunity. Kung nag-pray kayo ng Panginoon, may pangangailangan mo ako. Huwag kayong manatili dun sa apat na sulok ng bahay ninyo. Hindi malalagdag sa kalan o sa kaluwayan. Kailangan yung tumayo. Bakit? Dahil nung nag-pray ka, ang Panginoon may kinausap na tao, lalabas na rin siya ng pintuan niya. Amen? At sasabihin sa iyo, ito may trabaho ako para sa iyo. Amen? Ito may project ako para sa iyo. Ito may oportunidad ako para sa iyo. Importante yung malalaman ng Diyos. Examine yourselves, Lord, sorry. Baka yung mabang na po. Isa sa mga bagay na dapat natin inininti na habang pinopromote tayo ng Diyos, doon naman po tayo lalo nagpapakumbag. Minsan kasi pagka pinopromote tayo ng Diyos, nakatingala na po tayo. Sino pa dyan yung hindi na? The Lord always teaches us to look within. Gusto ko kasi ng Panginoon na ma-realize mo at mas ma-improve mo pa yung sarili mo sa sitwasyon na yan. Kasi alam ng Diyos na marami pa akong nakalaan, something good for you. Yung bagay na naranasan mo lang yan, patikim pa lang yan sa sukli ko at reward ko sa paglilingkod mo, mas marami pa akong bagay na nakahanda para sa iyo. At hindi lang para sa iyo, para sa pamilya mo. At gusto sabihin sa inyo ng Panginoon, nagsisimula pa lang ako. Nagsisimula pa lang po ang Diyos sa inyo. Amen? Nagsisimula pa lang ang Diyos sa atin. Marami pang gagawin ng Diyos. Babalikan ko lang ko yung usapin paglilingkod. Pag nag-i-struggle ho kayo sa negosyo, nag-i-struggle ho kayo sa mga sakit at karamdaman o frustrated kayo sa sitwasyon ng inyong pamilya, pumunta ho kayo sa simbahan. Ipakita niyo sa Panginoon na kahit ganito yung nararanasan namin, Lord, maglilingkod at maglilingkod at maglilingkod pa rin po ako sa inyo. Patutunayan ng Diyos na totoo yung kanyang salita that seek ye first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added unto you. Amen? Napaan po natin ang ating Panginoon. Sa pagtatapuso, when life gets stormy, look up. Wala yung number 3. Tingnan tayo. Lord, you are in control. Amen? Just look around Wala yung number 3. sa paligid. May purpose and Kaya purpose. nga, hindi nilabas eh. And sometimes, kaya rin tayo tumitingin sa paligid, gusto rin natin makita. Kasi minsan, pumapasok yung self-pity, yung awang-awa ka sa sitwasyon mo, eh pagtingin mo, ba't ka na sobrang naawa sa sarili mo? Teka, ang ganda-ganda naman ang bahay mo. Amen? May mga pamilya ka pa naman, nandiyan ang asawa mo, nandiyan ang anak mo. Nandiyan pa naman ang ministeryo mo. Teka lang, ano ba naging problema mo? Sinabihan po kasi ako ng pangit ko magpakantay. Ganyan ka. May problema lang ako sa trabaho, hindi ko naging kasundo yung ano. Oh, sis, ba't pinagdala ka? Hindi ko nakasundo yung office mate ko. Hindi na bagay. I remember ho, way back 2017, sisimula ko kami sa negosyo, maraming struggle. May tinan akong Bible study. Sabi ko, asan si sister ganito? Ayaw niya pong matin, pastor. Sabi ko, bakit? May utang daw po siya. Kanino? Dito sa ka-churchmate natin. Sabi ko, magkano utang mo? 1,000. Okay.
Sa tingin mo, hindi kaya gawa ng paraan ng Panginoon? Kaya naman po. Bakit? Ipagpapalit mo yung paglilingkod mo para lang doon sa 1,000 na alalahanin mo. Sumunod ho, dumating na siya. Sabi niya, Pastor, hindi naman ho 1,000 utang ko. Sabi niya, 5,000 po. Sabi ko sa kanya, ngayong araw na ito ang utang na ng asawa nasa 300,000. Kasi naloko ho kami noon sa t-shirt namin. At kailangan ko siyang maibalik within 1 month. Pero ako nasa Bible study ko. Masaya pa rin ho ako, kinakumpul ko pa kayo ng utang nyo ng 5,000. Yung panahon mo na yun, nag-i-encourage me to yun. There will be times na nagkasakit. Anong sakit ng anak mo? Lagnat. Yung anak ko, ako kailangan maoperahan eh. Yung lagnat mo, 5 piso lang na paracetamol, okay na eh. Sa alagaan mo. Ako pinag-aanap ako ng doktor ngayon ng 500,000 para maoperahan yung anak ko. But I know God is in control and He will provide. Amen? Amen? Kapag po natin ang Panginoon, just look around. Appreciate the things that you have. Kasi bago maging stormy ang buhay mo, pinagpala ka naman ng Diyos. Isinumpre naman ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo. Hindi sa iyo nagkulang ang ating Panginoon. Para kung si Elijah, ba't ka nagkakaganyan ngayon? Count the things that you have. Count the blessing may binusay ng Panginoon. Bago tumama sa iyo yung storm na yan, minahal ka na ng ating Panginoon. Amen. Look within. Look within. Tingnan natin ang ating mga sarili. Kasi yung bagay na iniiwasan mo ngayon, that storm na gusto mong paalisin, bagay na yung gagamitin at kasangkapan ng Diyos sa iyo para yung matagal mong panalangin, tugunin na ng Diyos. Amen? Never waste your stormy season. Huwag hunin yung sayangin. Yung mga pinagdadaanan natin na yan. You just have to look up, look around, and look within. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Can we just worship the Lord today? At sasabihin natin sa Panginoon, Lord, mananatili po kami sa inyo. Kahit may mga ganitong problema, may mga ganitong pinagdadaanan, alam niyo bilang mga lingkod ng Diyos, we see families affected pag meron kayong pinanalangin na hindi pinagmasakit ito sa amin na makita na may mga umaalis sa simbahan. Just because na pangaramdam nila hindi sila tinutugon ng Panginoon. Pero hindi nila nakita na nung nagsasimula sila, mag-isa lang sila sa simbahan. Paglipas ng panahon, nadala niya yung asawa niya, nadala niya yung anak niya, nadala niya na yung buong pamilya, at dumating na yung kaligtasan sa kanila. But when the storm hit them, dahil lang doon sa isang pangarap niya na hindi na niya natupad, pero hindi pa naman siya sigurado na hindi pa naman katapusan, baka inaayos pa lang ng Panginoon, nagdesisyon na siya na, aalis na ako sa Diyos. Aalis na ako sa paglilingkod. Pag nahihirapan kayo sa buhay, mga kapatid, ang panalangin ko po, huwag Diyos ang aalisan natin. Because doon pa tayo lalong lumapit sa Panginoon. Doon natin yakapin pa ng gusto ang Panginoon. Iiyak natin ito sa Panginoon at sabihin natin, Panginoon, mananatili po ako sa inyo. Dahil kung may pinakamahalaga po sa buhay ko, hindi po ang yaman ng mundong ito, hindi po yung mga bagay na kayang ibigay ng mundong ito. Bagkus ang inyong pong presensya ang isang bagay na kahit kailanman ay hindi ko kayang mawaglit at maalis sa akin. Because you are my Father, you are my Savior, you are my Comforter. Tonight, manatili po tayo sa ating Panginoon. As we sing this song, you can ask the Lord today for whatever storm that you are experiencing. Huli natin siyang lingunin, huli natin siyang tingnan, huli tayo mag-reflect sa ating mga sarili.